Isa na namang depensa ang pinakawalan ni Super Grandmaster Sindarov ng Uzbekistan. Nakakaibang depensa kontra kay Matchas Blue Boom na magaling din sa opening. Nako, grabe po ang salpukan. Talagang ramdam sa kanilang laban na parehong gusto nilang manalo. Gigil! At bago natin pasadahan mga kamatsyas ay iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon. It's Why to Play. Naging laro din dito mismo sa candidates. Laro ni Fabiano Caruana versus Wei Yi ng China. White dito si Caruana. Ano kaya? Sa loob ng dalawang tira, na-resign dito ang Super GM ng China. Sige po, lapag nyo po sa comment section below kung nare-recall nyo ang solution at kung hindi po, manumanuhin yung isolve. Napakaganda ng mga puzzle dito sa Internet Chess Club. Mga bagong luto. Ongoing pa lang ang tournament. Kinukuhanan na ng mga umuusok pang puzzle mga kamatsas. Grab yours now. Free lang po ang paggawa ng account dito. Downloadable sa Play Store at App Store at makikita nyo po ang site sa description below. Okay, white dito. Si Kamatsas. Blue Boom. Ang ganda ng pangalan nito, Matchas, ano? At black po si Sindarov na leading sa torneyong ito. Nag D4, D5, C4, E6, at Knight F3, Knight F6, Knight C3, Queen's Gambit decline po ang pinasukan ng kanilang laban. Bishop E7, Bishop F4, Queen's Gambit decline, Bishop F4 variation po ang tawag dito kasi meron din Bishop G5 eh. Kumapture sa C4. Yan, dyan po ko nababaguhan. Medyo hindi ako pamilyarado dito. Kasi ang madalas na na-experience ko dito, kasi inaral ko rin to sa puti eh, linya ko po to eh. D4 player kasi ako eh. Castling ang ginagawa dito. Pag castling, sabay E3, tapos sasabayan ng block ng C5. Yan ang mga pang-diinan na preparasyon eh. Magsi-C5, pagka-castling, tapos saka papakawalan yung knight sa C6. Yan ang mga pang-DE ng linya eh. Pero itong D-Take C4 kagad, medyo may naalala lang ako, hawig ng konti sa naging laro ko kay Vidit Guradi pala ng India. Yan, natabla po kami dati. Kahawig lang. Para siyang Queen's Gambit accepted na hinabol, no? From Queen's Gambit declined, kinonvert sa Queen's Gambit accepted. Nag-E4 si Matchas para kuhanin ang pawn C4. So madali pong unawain para bawiin lang. At dito, binitawan ng B5. Yan. Diyan ako believe kay Sindarov. May mga pinapakawalan siya. Pang long game pa, ibig sabihin malalim tong B5 preparation. Malayo at malalim, malawak ang laman yan. Unang-una, ang gustong mangyari ng B5 para po depensahan at wag ipabawi yung C4. Pero kitang-kita naman na yung pawn B5 ay hanging. Diba? May knight eh. Pero pag kinain naman niya, kitang-kita rin po na may bawi naman sa pawn E4. At inaccept talaga ni Matchas. At nag-bishop B4 check. Tingnan nyo. Dito nyo mahalata na preparado talaga si Sindarov. Kasi tingnan nyo, ginugud mo ban kagad ng computer. Oh. At kung titignan natin sa computer engine, number 1 move po ang bishop B4. Talagang, kumbaga sa preparasyon niya, computerized talaga mga kamatchas. Ibang klase ang latag. Bishop D2 binalikan para may bishop kain. Ayan. O di matapos ipakain yung B5, hindi na mabawi yung pawn E4 kasi depensado na ng knight. Kinaslingan lang. Tingnan yung mga preparasyon. No? Kung ako black dito, parang natitempt ako mga kamatchas na tumira ng A6. Na tipong pag umalis ang knight, may queen takes D4 para masabi kong mabawi ko yung isang pawn na nakuha sa akin. Pero sa kanya, binitin niya pa. Parang relax lang na di malaman kung mababawi niya o hindi. Kinapture na po yung pawn sa C4. Ayan. Dito po, obvious na obvious talaga mga kamatsas. Kung ako rin ang puti, parang napaka-logic na pagkakataon ng makain yun, makadevelop ang bishop, tapos syempre makakapag-castling na, pero ayaw ng computer. Ang gusto po ng computer ay push E5. Ganon. Pagka nag-knight D5, saka pa lang kakapture ng bishop sa pawn C4. Okay? Pero dito, inunahan na kagad ng kain. In A6 na, syempre, threat ang knight, aatras talaga. At saka palang binawi ang pawn E4. Nag-queen E2. Okay? Extra support sa bishop, extra support sa pawn. Nag-bishop B7 at nag-castling queenside. Medyo kakaiba naman po dito ang binitawan. Okay, sa usapan pong novelty, nakalampas na tayo ng 4 na tira. Yung A6 po ang novelty doon.
Ang old line ay castling. Ayan, pasensya na po, nalampasan ko pero ang novelty ay A6. Hindi naman ganun kalaki ang diferensya. So, dito medyo kakaiba rin ang naging decision ni Matchas na mag-castling sa queenside. Kasi usually po talaga, para magmukhang safe lang, castling kingside. Diyan ang normal eh. Pero pag dito nag-castling, wala na namang pawn ang white sa C-file, medyo may kaunting hamon dito si Matchas na parang pinaparamdaman niya, okay, sabayan tayo. 'Di ba? Palaban, no? Castling queenside, no? At nag-queen b6. Umilag kagad si Sindarov dahil yung knight po kasi anytime aalisin lang, magkakaroon ng atake tempo sa queen. Kaya ayaw nang intayin ni Sindarov na baka may mangyari pang mga something-something. Iniwas na niya at nag-F4. Tingnan niyo po ang ramdam niyo yung yung fighting spirit ng dalawa, no? Nag-F4 naman si Matchas at parang gigil din mag-E5. May nakikita pa nga ako G4, G5 na papagapang. Ang ganda ng atakihan ng laban Hindi boring Hindi siya yung parang tipong close agad palit-palit na opening, hindi meron ka mararamdaman talagang imbalances dito sa kanilang bakbakan. Okay, knight BD7 develop, nag G4. Ayan na nga ang sinasabi ko, kasasabi ko pa lang. Hindi ko pa nakikita tong game na to mga kamatsas. Ngayon pa lang natin nire-review to. Kaya medyo mas gusto ko rin yung ganun yung ngayon ko pa lang titignan, on the spot nating i-analyze. Mas gusto ko yon kasi mas ramdam ko yung elements of surprise at may mga bagay-bagay na nakapaloob sa bawat tira. Kumpara dun sa i-review ko, tatapusin ko hanggang dulo tapos babalikan ko, medyo tinitignan ko lang yung novelty para hindi ko nababalikan. Knight C5. Okay. Ilan ang atake? 1, 2, 3. Ilan ang depensa? 1, 2, 3. Yan po yung tinatawag na ply, number of plies. No, term doon FLY sa chess No, na ilan ang ply? 3 umatake, 3 dumidepensa, walang threat. 3 dumidepensa So wala pa, no? Nag G5. No, sinipa lang dito para mapapasive, mapa-atras yung knight sa E8 at kaya diyan gusto mag-maneuver to D6. Okay, di pa rin naman makagalaw ang pawn dahil sa lakas ng pin. Nag-bishop b3. Ayun. Diyan na po kumabyos. Hindi na nagustuhan ng computer ang atras na yan. Pero from 1 hour and 4 minutes, pagtira ng bishop b3, ang tagal ng inisip. Ang tagal, Yan tagal. Pero ang accurate daw po ay h4. Tuloy pa rin sa goal ng Bombacious. Bobombahin talaga yan. H5, G6, ganun talaga para iba yung nandyan na yung pawn Di ba? Tingnan nyo mga kamatsas, iba na yung dating nun pero sige, balik tayo. Bishop B3 ang ginawa. At nag-knight D6. Okay, di mo na kinapture. Kung ako, parang gusto kong capture yan. Malakas ang bishop Nag-bishop C2. Okay, dahil hindi kinapture, nagkaroon ng remedyo, nakailag. At itong bishop na to ay hindi pa rin po biro kasi may papuntayan doon sa king side. Medyo may laman yan. Nag-A5 dito si Sindarov. Sumablay din po. Bagamat sa evaluation bar, talagang pinapabura na siya ng computer stockfish. Okay, so bakit po bad move yan? Pero basahin muna natin, ano bang purpose? Maaring magpupush A4 and magpupush A3 para ma-pressure talaga, ma-atake ang king sa C1. At isa pa, yung bishop to A6. Isa pang sundot na po pwedeng gawin para isang option din yon to attack the white's king position. Pero nag-knight C4. By the way, mga kamatsas, ang tamang tira pala dito ay rook AB8, mga kamatsas. Pasensya na po Yan, rook AB8 ang tamang tira para may threat doon sa B2. Pero A5, knight C4, ayun. Inikisan naman dito, mga kamatsas, ni Stockfish ang tira ni Matchas. Dapat daw ang tira ay knight b3. Ayun, dyan naman daw ang tamang tira. Para iyahamon dyan sa knight na yan. Okay. Anong kaibahan ng knight c4? Knight takes c4, good decision, accurate. Queen takes c4 at nag-rook fb8. Yan na nga ang nakakatakot sa pagkakakasling ni Matchas dito sa queenside. Kasi kahit papaano, mayroong b-file na magagamit dito ang black para pang-atake sa king. Nag-queen d4. Ayun. So dito po, anong oras? From 40 minutes, pagtira, 5 minutes ang ginamit dito ni Matchas, pero bad move. Ayan. Pero itong queen d4 kasi, hinahanapan ni Matchas dito ng tamang
square ng queen kasi ito na po yung paparating. Imagine niyo, may bishop a6 to attack the queen tapos may diretso hataw capture sa pawn b2 dahil nakapatong na yung torre sa likod ng queen. Bishop na nga lang aalisan. Hanapan mo lang ng magandang tempo. Ayun, kaya napilitan si Matchas na mag queen d4 para hindi na tamaan pa. Pero kung ang accurate ang pag-uusapan, b3 ang accurate, b3. Nakakatakot lang kasi mga basag b4 parang babasagin lang kasi. Yun din annoying yung paparating na ganun pero b3 po ang accurate. Okay, balik tayo sa queen d4. Bishop c6, good move. Grabe, tindi talaga ni Sindarov. Matapos mabad move, nare-recover naman niya Nakakabawi siya ng good move So, may atake kagad sa pawn b2, nag b3, ayun, inihabol. At dito mga kamatyas, another good timing na timing, a4. Ayan na nga. Patak na. Talagang tumiming ang ganda po ng timing ng pagkakabasag dito. Mangyari, talagang nangunguna at nauna pa si Sindarov sa atake. Kung naitira ni Matchas yung h4, sana nasa h5 na siya. May mga ganun-ganun na siyang basag sa king side. Kaso naunahan siya. At kinapture po ng knight. Ayan. Ito na po yung moment na palagay ko yung basa ko dito medyo confused na po sa level nila. Kumbaga parang hindi na sila komportable. Kaya na bad move na si Matchas Ang tamang tira daw po ay b4. Yan ang practical. Pasilip ko lang sa inyo to mga kamatyas. Kasi kailangan din natin tong lesson na to sa art of defense. Kasi merong art of attack, meron ding art of defense. Sa art of defense, kung minsan kailangan natin gawin yung ganito na pagbibigay ng pawn. Pagbibigay ng pawn yan takes. Takes, tapos rook he1. Oo nga, nagbigay ka nga ng isang pawn. Pero mas anong tawag dito, yung unos ay mahina. Kumbaga sa ambon-ambon lang. Pero lamang pa rin ang black dito. Hindi ganun kalakihan. So kailangan po sa art of defense, meron tayong mga practical approach realization na mas less yung talagang pwersado ka nang ibigay ito pero mas less ang problema kumpara sa mas malaking problema. Ayan, kasama po yan sa art of defense application mga kamatyas. Yun nga lang, psychologically, kung minsan mahirap pong gawin yon. Parang di ka makapayag na 1 pawn down lang ako dyan, parang ganun-ganun lang. Pero yun talaga para mas hindi mapadali ang progreso ng pagkatalo, di ba? Kinain ni Matchas. Knight takes a4, knight takes a4, b takes a4. Syempre, di pa pwede makipag-queen to queen. Babalikan lang ng knight. Alamang isang pyesa ang black. Kinapture ng pawn. Ang pangit tuloy ng itsura. Di ba? Watak-watak kagad. Nandyan pa yung king. Ganda sana kung ang king nandito sa kabila. Then, nag-bishop takes a4. Ayan. Ito po yun mga kamatyas. Ito pala yung tinutukoy. Naalala ko na. Pagkatapos kasi ng game, may nag-post kagad sa mga social media na merong tira dito na kung nagawa yon, tingnan nyo po evaluation bar. Tingnan nyo. Decisive winning advantage for Sindarov na talaga ang position na to. Pero kailangan lang makita yung next accurate move para sunod-sunod na yung bira na talagang magwi-winning talaga ng swabe. Ito po na miss dito mga kamatyas. Hindi ko na po ipapapasel sa inyo kasi medyo parang mahirap din makita. Ako sa akin ibigay ng unang tingin, hindi ko makukuha Pero ito po ang tamang tira. Tira ng computer, accurate. Queen b7. Tahimik lang mga kamatyas. Pero dito may naaalala akong principle. Yung maintain the agony. Kumbaga, simpleng tira lang, pero yung epekto ng pressure, buo pa rin. Nandun pa rin, nakapaloob pa rin yung mga paparating na nakakailang na magaganap sa side ng kalaban. Ayun, tingnan nyo mga kamatyas, sa Queen B7 ang tamang tira. Bakit yan ang tamang tira? Kasi ang nangyari kasi mga kamatyas, ko lang po sa inyo, ang nangyari kasi Bishop takes A4, tapos nagkaroon kasi ng chance na makapag Queen to Queen at dito po, naibsan sa posisyon na yan. Yan yung actual na nangyari. Pero i-atras ko lang konti mga kamatyas para matuto tayo. Ano ang laman ng Queen B7? So iwas lang sa Queen to Queen. Maintain lang. Kasi dito, exposed na yung White King Di ba? The art of attack naman ito. Kanina art of defense. Ngayon naman, sa art of attack. Ikaw ang uma-atake. Dapat iwas ka sa Queen to Queen. And then, saka nabawi niya. Double po naman yan Ang importante dito, pagka-atras ng queen, nandyan pa rin ang guhit ng pressure. In realization, yung king di pa rin makalabas Anytime na lumabas siya para tumakas, ay sa pool. Maku-queenless.
Kaya yung king talagang mananatili dyan pero ang daming mga paparating. Pwede nga, saka pwedeng halimbawa, i-assume natin mga kamatyas, halimbawa mag H4, gumanyan. Para ituloy yung H5, H6, maka-atake sa G7. Dito na ngayon lalabas yung very good timing na dapat capturing na yung pawn sa A4. O di walang queen to queen, nakaiwas muna. Aba, teka muna, coach. Pagka-capture mo dyan, isang pyesa yan Sacrifice, consider, di ba? Pagka ganyan ang ginawa, yun nga lang, kailangan ito yung mga binibiling tira. Kailangan makita yung C5. Pagka-sacrifice ng bishop, push C5. E di atake ngayon sa queen. Unang-una, hindi pwedeng capturing yan. Pag kinapture, tuhog, 101, ihaw ang queen dyan. Queenless yan, walang solution. Ngayon, hindi rin naman basta-basta para masabing, queen C4, maintain ang depensa, hindi pa rin pwede. Goodbye. Matchas. 'Di ba? Hindi pwedeng iwanan ng queen ang square B2, mamamatchas. Ang tendency nito, aatras na lang yan dyan. At kapag umatras sa kababawiin ng buong buo, ang bishop na sinacrifice, higit pa sa tubong lugaw ang inabot. Higit pa. Grabe ka-expose ang white king. O, di ba? Ito pang pinakamabigat na threat, Assuming black to play, Rook C4, imagine niyo po. Tatapatan, sacrifice, pagkakain, matchas. Pagka gumanito, parang may nakikita akong sacrifice pala doon. Hindi pala pwede. Kain, May ganun nga pala, Sorry po. Pero isa form of, sinasabi ko lang, pwede rin kainin to, etc., etc. Dito po, ito yung term ng mga chess player na wala nang saplot yan. Delikading na yan, delikado na yan. Itsura pa lang, tingnan nyo pa lang, Huwag nyo nang isa-isahin. Itsura pa lang, tatakbo ka na sa horror ang dating ng posisyon ng king, Okay, balik tayo mga kamatyas, Balik tayo. Pagka BA4, ang ginawa kasi bishop takes A4, yun ang napakalaking sayang dito. Halos makarecover sa evaluation bar si Matyas nung nakain ng queen. Na-relieve, napaganon siguro si Matyas dito. Paano yung coach? Napaganon siguro. Nakakain, naka-queen to queen Pasensya na kayo mga kamatyas, may mga sumisingit sa board pagka gumaganito ko kasi nadadali ko yung gilid ng cursor. Ayan. So dito, naobliga tuloy si Sindarov na ipangkain yung sipon. Bakit hindi tore para tipong bukas sa bukas pa rin yan? Kakainin Hindi ka makaangat, may back rank pa Matchas ka naman sa ilalim. Lalabas, hindi makain yung bishop, ibig sabihin, lamang ng isang pyesa dito ang puti. Talo naman ng black. Kaya dito talagang mauobliga na pawn ang ipang-capture. Pero dahil sa pawn ang ipinang-capture, kahit papaano po ay good for white kasi nakatakip sa B-file na kanina pa nape-pressure ang white dyan. Diba? Yun, bishop B3. Siyempre, wag naman lubos-lubusin kainin. Pag kinain, magkaka-pressure ang white. Okay? Sa usapan pong exchange, mga kamatyas, huwag kakalimutan, dapat bang kainin o wag? Lagi tayong double thinking na double check kung pabor ba sa atin ang exchange o papabor sa kalaban. So nag-bishop B3 lang, pag kinain, kain, magiging extra pawn dyan na shelter. So parang may shelter dyan ang king lalabas. Kinain nga, kain. So kinain po ni Sindarov, nag-decide siya kasi nga meron siyang rook A2 na nasa isip niya, okay, may napansin siya na to control and to dominate the second rank. So, hindi pwedeng i-neutralize ng ganun-ganun lang yung rook dito. May rook A1, kuha yung tore. So, medyo may pagkasubswang. King B1 at nag-rook A8. Nag-F5. Yun nga lang dito mga kamatyas. Ang ganda rin po ng realization nakita dito ni Matyas. Bakit? Oo nga, magkapatong na ganyan battery. Kung tutusin, ang sarap ipag-check. Kaso aangat, check pa uli ng tore, aangat lang. Bitin. Tatago lang yan sa B4. Imagine niyo yung king nandito, saan pa check? Wala na. 'Di ba? Ang galing ng depensang nakita ni Sindarov. Bagamat parang talagang atakadong-atakado siya pero baliwala. Kinain lang kain at nag-rook A5 para atakihin 'yon. O 'di ba? Napansin niyo hindi chine-check dito ni Sindarov kasi pag check aangat lang, lalabas check lamok. Ganun po sa level nila. Ganun ang tamang matured decision sa chess. Pag may check ka, mananakbo lang yung checkin mo. Ba't mo checkin ang checkin? Itatakbo nga lang Walang mangyayari sa check So, kailangan ang gawin mo, ano yung mas kapakipakinabang na talaga may diin at mas makikiliti ang iyong kalaban. Huwag mo nang checkin.
Doon tayo sa mas pang long term na decision. Rook H F1, dinipensahan. G6, hinamon. Kasi pag gumalaw ang F-pawn, kala ko kasi parang ang sarap i-F6 push, pero may kuha kasi doon sa pawn G5. Kinain, kain. And H4, syempre, para manatiling buhay ang G5. Ayun, tinan nyo, hanggang forma lang ang tore, no? Di niya ma-check, no? Check lang mo, Wala, walang silbi pag chumigate. Matutulungan pa nga ang White King to activate, Tempo pa sa White, Galing ng depensa na nakita ni Matias, Ayun, sinabayan na po ng ganun para matrim, no? Mabawas-bawasan, yan. Rook D4 and atake sa pawn H4, nag-rook H1 depensa at nag B5. So, ilalak yan. King B2 lock. King C2 yan. Dito po mas masasabi nating mas aktibo ang tore ni Sindarov, passive. Medyo mahina yung tore dito ni Matias pero parang kulang na. Nakukulangan na ako sa Ayun, pinuwersa na kasi walang mangyayari. Pinuwersa na ni Sindarov. Talagang ramdam talaga na walang tabla-tabla. Walang tabla-tabla. Gusto talaga laban talaga King F7. Ayun. Dito pupunta. Okay. Gets ko na. Kasi dito mga kamatyas, hindi maitulak-tulak. Yan, pag-aaral naman po sa endgame part na to. Hindi maitulak-tulak. Parang tipong ang daling isipin na, bakit ayaw itulak ng puti pag kinain-kain? Hindi mas madaling i-hold as draw. Kaso pagka tinulak kasi, GG5-an. Mag-G4 yan. At samantalang yung magtutulak na pass-pawn, yung king aabangan ni Sindarov. Gagawin lang umbrella yung pawn, papayungan lang yan. H5, G5, and then G4. Samantalang ang king nakalak, hindi makaka-join kapag ka nagkaroon ng pass-pawn at delikado. Lalabas, matatalo pa pag nag-H5. Ang galing, Grabe laman ng endgame ni Sindarov, pero in H5 pa rin, gumanon, H6. Ayun, sinabayan ng ganon. Teka muna. Pinasok pa rin, Rook H4. Siyempre, hindi pwedeng capturein. Pagka kinapture, wala po out of rule of square, ang king hindi maaabutan yung magiging pass pawn. Pero may rook G2. G4, talagang. Hanggang dulo, no? Ramdam mo sa kanila yung gustong manalo talaga. Gumanon. Check. Okay. Check. Ayun. Naku, grabe. Ang ganda nito. Ang ganda nitong endgame portion na to mga kamatyas. Wait lang po. Ang ganda. Ang napaka-genius itong rook H5 ni Sindarov. Genius, genius. Teka muna mga kamatyas. Accurate tong ginawa ni Matias, Accurate yan. Pero, teka muna, bago tayo tsumik, bakit hindi depensahan to? Para maano ko sa inyo, mabigay ko yung dito ang knowledge behind. Pag naging H5 kasi mga kamatyas, at para depensahan yan, mag-rook G3 lang. Sugswang. Masusugswang lang din walang galaw. Pagka bumitaw yung king, kuha to. Pag bumitaw ang rook, halimbawa, mag-rook H3 para may atake doon. Diba? Kakainin lang yan. Pagka kinapture naman dyan, mag-rook G1 lang, and lalapit yung king, uunti-untiin. Pero pag rook G1, may Matias pa, baka makalimutan, gaganon. King E5. Konti pag-aaral lang po sa endgame, mga kamatyas, para matuto tayo ng endgame. Pagka gumanon, rook G7. Hayaan na nakakat off yung black king. Samantalang, yung king ilalapit dyan sa pawn na yan para, halimbawa, gumanon, punta yan dito. Pag pumos, pupunta yan doon. Yan, time na para, yun, baba. Di kuha na yung pawn. Tabla. Easy draw. Okay po? Galing. Wait lang mga kamatyas, balik tayo. So, ang ginawa dito, rook H5, nakakita si Sindarov ng konting likot sa endgame. Baka mamaya kainin Nag-king F4. Okay, hindi kinain yung pawn sa G4. Pero, sige, silipin na natin mga kamatyas. Pwede rin pala. Iniisip ko kasi parang may winning king and pawn ending. Ang layo pag chumek dito, ganun, pwede rin pala. Kasi sakto pa rin Ang mabigat niyan mga kamatyas, kapag yung king nandito na, talo, Talo white pag nandito na. Talo. Yan. Kaso yung king nandyan pa. Pag nandito yung king, talo ang white. Tapos white to move, talo. Kasi mauupos Imagine niyo yung king nandito. King F2, ganun. King E2, ganun. King D2, ganun. Ganun. Mapipisayan mga kamatyas hanggang sa makuha yung pawn dito. Ayun Pag nakuha to, talo na. Talo na yan. Kasi gaganon na lang yan. Push. Makaka-queen yan. Okay? Pero this time, pagka ginawa yan kasi, pagka gumanon kasi, wala na. Kapag ang king ang makaka-oppose, mga kamatyas, king opposition, wala. Teka muna.
Tabla na rin. Kasi pag dito kasi pumunta, matatalo pa gaganon, ano, kain to. Gaganon. O, tabla to. O, yan. Para sa mga beginners na ibang nanonood po, turo ko sa inyo yung ano dito, tabla. Yan. Nakain yung pawn. Pero may king opposition. Tabla na po yan, ha? Wag lang yung pawn nandito. Wag lang yung pawn nandito tapos yung king nandyan. Ibang usapan na po yun. Ibang usapan yun, ano? Pero kung medyo malayo pa yung pawn nakaganyan, tabla, tendency niyan tatapatan mo lang. 'Di ba? Gaganon, ganon. Oh, pag pinush, wala na, basic na 'to. Matatranspose sa very basic king and pawn ending na alam na natin 'to. Nung tayo nagsisimula pa lang mag-chess, very basic tong endgame na 'to. Ayan. Gusto ko lang po ipakita para mas klaro po sa mga tagapanood natin, especially sa mga beginners, no? Beginners na nanonood. Balik tayo mga kamatyas. Ayan. So, dito po sa endgame part na balik ko lang po, para hindi ko maano. Ayan. Dito, kung imagine niyo yung king nandito, talo naman ang white king, ang white dyan. Okay, tapos white to move, dapat white to move. Ayan. So dito, paano kung gumanon? Hindi pumunta dyan kasi very easy for white to oppose the king. Pag gumanyan, dito pa rin. Pag gumanon, okay, ganon. Yun pa nga mangyayari, ganoon lang pala. Tabla lang din pala talaga. King opposition. Okay, balik na po tayo. At least pinasilip ko lang sa inyo mga kamatyas yung part ng endgame kasi marami sa atin nag-aaral din ng endgame. Pero not bad for Matyas to play king f4. Yan ang ginawa niya talaga. So king f4 muna siya. Natakot din siya. Baka mamaya mabiscalculate siya. Gumanon, threat yon. Yung kinain, ganon. Yun. Basta dito importante mga kamatyas, yung black king wala dito. Huwag masyadong nakadikit sa pawn. Delikado ang white. Pero this time, napakalayo ng king ni Sindarov. Naka-cut off kasi. Naka-cut off Layo Layo Wala na. Gumanon pa. Ayaw bang kainin? Ang kulit ni Matyas gumanon pa. Yan. Okay. Insufficient material ang tawag dito. Tabla mga kamatyas. Kayo po ba ay natuto ng endgame? Ayan. Pero bagamat ito'y natabla mga kamatyas, nakapulutan natin ng endgame knowledge and ramdam sa kanila na gusto talaga nila magpilitan. At kapansin-pansin na naman ang napakalaking lamang sa oras ni Sindarov. Pagdating po sa time management, halos walang tumalo sa time management ni Sindarov. Lagi niyang kakampi ang oras. Ang time control kasi, dalawa lang yan. Kakampi mo o kalaban mo. Laging kakampi ni Sindarov yung time niya. Yan ang mapapansin niya, kapansin-pansin. Ang bilis kasi mukhang preparado talaga Pag prepared ka, talaga mabilis ka tumira. Ano pa ang dahilan para ikaw ay magtagal tumira? 'Di ba? Para mga pa, alam mo na nga. Galing. Okay. Ito po mga kamatyas, ito yung mga naging resulta sa kanilang after round number 9 na bakbakan. Okay, alisin muna natin yung mga larawan. Ito po. Round number 9. So, ang nanalo lang ang nagkapisaan ay si Anish Giri and Fabiano Caruana. Ayan, if you have more time mga kamatyas, reviewin nyo na lang po sa chess.com. Nandun ang mga games, no? So, natalo si Caruana, sunod-sunod. Ang sama ng laro ni Caruana na sunod-sunod siya. Sunod-sunod talaga. Ang pumapangalawa nga ngayon ay si Anish Giri. Ayan, sa score na 5.5 pero 1.5 ahead pa rin si Sindarov. Sa mahirap habulin yan, mahirap yan. Kailangan, para mahabol yan, kailangan mayroong maka-headbutt kay Sindarov. Pag may nakatalo dyan, maaring mawasak ang kumpiyansa. Pero habang patabla-tabla lang, still buo pa rin po ang kanyang momentum ng confidence. At si Anish Giri naman, 2 sunod na panalo to. Tinalo niya 2 sunod. Fabiano Caruana at Pragnananda. Hindi biro, no? Tinalo ni Giri. Nakabawi lang yata siya Oo, first round po talo siya kay Prag. Nung second half, binawian niya, tinalo niya si Prag. 1-1 lang pala sila. Yan po ang pagkakasunod-sunod. At si Hikaru Nakamura, medyo nakaka-recover na mga kamatyas, Pinakadulo pa rin si Andrei Isipenko. Di nyo po nakikita sa screen ko. Pero nasa pang dulo, pang number 8. Okay, yan ang pagkakasunod-sunod. So, round number 10 mamaya, ito po ang pairing na inaasahan natin na magbabakbakan. Andrei Isipenko, Matyas Blubom, Sindarov, ang kalaban niya ay si Pragnananda. Nung first half, tinalo ni Sindarov si Prag.
Babawi ba si Prague? Kaso nasugatan kahapon ni Giri, ano? Minsan kasi pag natatalo, ang hirap makarecover, mga kamatyas, yung tipong parang basag pa yung loob mo, parang nawalan ka pa ng tiwala sa sarili mo eh. May epektong ganun eh. Kailangan ma-overcome ka agad yun para matapatan niya si Sindarov na grabe naman ang lakas ng momentum ngayon. Weyi Caruana Anish Giri kalaban si Hikaru Nakamura. So yan po nga abangan natin sa round number 10. Maraming salamat po mga kamatyas. Sana po lagi kayong nakasuporta and don't forget to subscribe sa mga di pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.